Okay, so ito naman ang pag-usapan natin mga ka-GPnatics. Noong mga nakaraang araw, bumalik po ang 18 Marines doon sa NBI. At tila naiinis daw itong si Attorney Levy Baligod, mga ka-GPnatics, sa nangyari. Hindi ito satisfied sa mga pahayag ng 18 Marines, mga ka-GPnatics, at gusto nitong hugutin. Hugutin daw po yung mga salaysay at mga sagot ng mga 18 Marines sa NBI para ito daw ay punitin. Bakit kaya gustong punitin ni Attorney Levy Baligod, mga kababayan? Ito, pakinggan po natin ang pahayag ni Attorney Melvin Matibag. Talaga si Attorney Levy Baligod, mga kababayan, doon sa 18 na ex-soldiers. Diba? Mas alam niya pa yung nangyari. Siya magpapasya, oy, maraming mali dito. Diba? Kailangan nating hugutin yan. Kailangan nating palitan. Kailangan nating ayusin. Kailangan nating i-edit. Wala talaga. Kailangan na lang pong Under review. Mga ka-GPnatics. Yeah, yun yung yung terminology na ginamit, under review, mga kababayan. Ibig sabihin, yung abogado ang pwedeng magsabi na may mali doon sa mga pahayag ng 18 Marines. How come on earth, mga kababayan, that your lawyer is more knowledgeable than you? 'Di ba? Nakakapagtaka talaga 'yun. Ang NBI. Oh. tama po yun. Yung anim po kasi gusto pa nga niyang bawiin at pupunitin. Ara ka. Yung anim na napirmahan po, every page po. Ala ka, mga kababayan, yung 6 na pumirma, babawiin para gustong punitin. Ibig sabihin, sablay. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi tanggap or hindi gusto ni Attorney Baligod yung mga nakalagay or nakasulat, nakalathala doon sa mga sinumpang salaysay na yon. Ay, nako ha, Attorney. Baka naman, magkano kaya? So medyo parang kung titingnan natin to, tayo ay pangkaraniwang tao, pangkaraniwang mamamayan, nakikita natin na parang merong irregularity dito sa gustong mangyari nitong si Attorney Baligod. Mga kababayan, mag-focus tayo doon sa pinirmahan nila, doon sa kanilang sagot sa mga tanong ng NBI. Mga ka-GPnatics, ang pwede lang ito ay nanggaling sa bibig ng 18 Marines. Okay, sabihin natin 6 sila. 'Di ba? 6 sila. Yun yung gustong puntahin dito na gustong punitin, gustong palitan. Tapos yung 12, mga kababayan, is under review. So kung nakita kung dudukutin at gustong punitin, ibig sabihin, mga ka-GPnatics, hindi siya satisfied doon sa mga nakasulat doon. Bakit ikaw ang magde-decide? Bakit ikaw ang mas nakakaalam ng mga pangyayari? Di ba kapag ito ay sinabi ng 18 Marines or nung mga taong yon individually, mas paniniwalaan mo yun kasi first hand sila. Di ba? Unless, mga kababayan, talagang tinuruan mo lang itong mga to. At yung kanilang mga sasabihin ay nanggaling mismo sa'yo, ipinid mo lang sa kanilang mga bunganga. Diba? Tapos dahil mali, ay kailangan i-correct. Dahil mali, kailangan palitan. Ganon. Mga kababayan. So parang ginagawa tayong tanga ng mga to. Ginagawa tayong loko-loko. Kasi sa lahat ng investigasyon yung abogado, magbabantay lang yan sa'yo, mga ka-GPnatics, tungkol sa mga legalidad. Hindi to pwedeng makialam doon sa yung personal recollection, doon sa mga ikinuwento mo. Diba? Nanggaling sa'yo yun Ibig sabihin, yun ay sarili mong experience. Yun ay, mga kababayan, may kinalaman sa mga nakita mo, narinig mo, nalaman mo. Diba? Ang abogado, first hand, second hand information lang sila. Hindi sila pwedeng magkumpirma na mali yung sinabi nito
mali yung sinabi nito. So, dito pa lang nagkakaroon na ng problema. At bakit mo pupunitin? 'Di ba? Yung word na pupunitin, bakit kailangan mangyari na punitin mo ang isang bagay na tapos na? Ibig sabihin, may kinakatakutan si Attorney Levy Baligod na nasabi ng anim na individual na yon sa kanilang pahayag, mga kababayan, na kailangan masira ito. Kaya gustong punitin yung salaysay. Oh, sabi ni Sniper, gustong punitin dahil mali ang script ni Miral Coleta. Malamang. 'Di ba? Oh. Sabi ni Sir Romeo, Ilocos kano, tipuon mi, insan margingim taga-is. Ay, sa baligayan, di pagtungtungan da. Sabi ni Sir Antonio, murahin mo kaya yan, GP. Ka-GP, sakali napatunayan ng NBI na palpak, pwede ba idemanda ang mga ugok na yan? Pakisagot po. Opo, pwede po silang kasuhan. Pwede rin kasuhan to ng perjury to mga to. Diba, napakadami na po ng kaso nila ngayon. Actually, ang NBI hindi pa nakikialam, di ba? Pero napakarami na. Si Secretary Laurel Chu, si sino pa ba? Si Katapang, si Antonio Trillanes, si Laila de Lima. Naku po, mga kababayan. Talagang sigurado, mauubos ang pera ng mga to. Di ba? Sabi, very familiar, sabi nga ni Marcoleta noon kay Orly na basahin ng tama ang script. Yan. Mabuti pinaalala mo si Putin. Parang ganito din. 'Di ba? Parang naulit lang. Kasi si Marcoleta nung time na 'yon kaya hindi nawala ang tiwala or yung credibility nitong si Gutesa dahil si Marcoleta ang nagtuturo kung paano basahin ni Gutesa, mga kababayan, yung nilalaman ng sarili niyang affidavit. Kasi kung ikaw talaga ang gumawa nun, ikaw talaga ang nag-isip nun, ikaw ang nagsulat nun, mga kababayan, alam na alam mo, okay, na may nawawala. Subalit na tapuat, siya ay clueless. Clueless doon sa kanyang binabasa. Basa lang siya ng basa. Yun lang. Oh, hindi niya napapansin, uy, may nawala na pala. Kasi nga, mga kababayan, hindi po siya ang may gawa. Ito ay ipinid lang sa kanya, o ito, basahin mo. Mag-focus ka sa paragraph 20. Ganon, mga kababayan. Dahil may nawala na, dahil hindi siya ang gumawa, ayun, nahuli. Diba, Roberto Cabe? Oo. Ma'am Ederlyn, yan, ganun-ganun din ngayon ang nangyayari, mga ka-GPnatics. Parang si Baligod ngayon, siya ngayon ang parang kailangan mag-review. Reviewin ko muna. Baka mali yung sinabi. Reviewin ko muna, kailangan may mapalitan. Baka kami sumabit. Ganon. Oh, tapos ngayon, lumalabas, mga kababayan, di ba nung lumabas si Gutesa, sabi wala daw connection si Marcoleta at itong si Mike Defensor. Pero lumalabas ngayon, mga kababayan, na may connection talaga si Marcoleta at si Mike Defensor. Kasi kung walang connection, bakit magbibigay ka ng 30 million para kay Marcoleta sa eleksyon? Pangalawa, kung hindi naman totoo na mga kababayan, na si Mike Defensor talaga kasi sinasabi pa ng iba, hindi, Diskaya talaga yan. Okay, kung Diskaya ang nagbigay talaga dito kay Marcoleta, bakit ngayon inako ni Mike Defensor? 'Di ba? Mga ka-GPnatics. Kung titingnan natin, kahit pagbalik-balik ta rin natin ang sitwasyon, meron talaga na connection, may nexus na nagko-connect sa kanila. Kaya hindi pwede nating basta baliwalain yung mga bagay na yun. Maaring sila ang gumagawa talaga or sila talaga ang may pakana at ang direktor ng mga ganito na pangyayari. Diba? Bidang-bida.
Siyempre, direktor, mga kababayan, sabi niya siguro kay Atty. Baligod, ikaw na bahala dyan. Hindi na ako pwedeng makialam. Oh. Ay, nako. Sablay na sablay ang diskarte ni Atty. Levy Baligod, mga ka-GPnatics, Ilocano pa man din. Nako ha. Okay, ito isa pa, pag-usapan din natin mga kababayan. Ngayon sa Cebu, pinuputakti po ang